Binasura ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng House of Representatives at pinagtibay ang nauna nitong deklarasyon na labag sa saligang batas ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at walang jurisdiksyon ng Senado na ipagpatuloy ang proceeding. Si Margot Gonzales magbabalita. Tuluyan ang tinuldukan ng Korte Suprema ang usapin sa legalidad ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos itong ibasura ang motion for reconsideration ng Kamara na humihiling na baliktarin ang kanilang naunang deklarasyon na unconstitutional ang reklamo at gawing valid ang Articles of Impeachment. Matatanda ang naunang desisyon ay nakakuha ng unanimous vote mula sa mga maestrado at sa unanimous pa rin na boto ng SC Justices ngayon, pinagtibay ng kataas-asang hukuman ang deklarasyon nito noong July 2025 na lumabag sa one-year bar rule ang ikaapat na impeachment complaint na nai-transmit ng Kamara sa Senado noong February 25, 2025 at walang jurisdiksyon ang mataas na kapulungan ng Kongreso na ipagpatuloy ang impeachment proceedings. By a unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the Court's July 25, 2025 decision that declared the Articles of Impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. It affirmed that the fourth impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was already barred by Article 11, Section 3, Subsection 5 of the Constitution. Ilan sa mga binigang linaw ng SC ay deemed initiated ang naunang tatlong impeachment complaint na natanggap ng House of Representatives nang hindi inilagay ng Kamara ang reklamo sa Order of Business sa loob ng 10 araw na sesyon na minamandato ng saligang batas. Sa ilalim ng one-year bar rule sa Philippine Constitution, isang impeachment complaint lang ang pinapayagan sa loob ng isang taon laban sa isang impeachable official ng gobyerno. This decision of the Court made sure that the constitutional rights are still protected in impeachment proceedings, and it actually expedited the proceedings with its interpretation of session days. Ang desisyong ito ng SC ay immediately executory at wala nang tatanggaping anumang apela na may kaugnayan dito. No further pleadings will be entertained. Samantala, kinikilala na naman ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ng SC na nagbabasura sa apela ng Kamara. Nagpapasalamat ito sa malinaw na gabay na inilatag ng Supreme Court patungkol sa tamang proseso at hangganan ng impeachment complaint. Anito, dahil tapos na ang usapin, panahon na upang makapag-focus sa iba pang mas mahalagang problema ang bansa. Samantala sa pahayag naman mula kay House Speaker Body D, sinabi nitong iginagalang nila ang naging desisyon ng Supreme Court at ang pamantayan sa proseso ng impeachment na itinatakda ng saligang batas.